Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Mas lalo pang tumitindi mga kababayan ang kaguluhan sa loob ng KOGC compound dahil hanggang sa ngayon nananatili pa rin yung Philippine National Police para nga daw hanapin itong si Pastor Apollo Kibuloy na ayon sa kanilang RD na si General Torre mga kababayan ay nagtatago daw ito sa ilaliman ng lupa mga kababayan. Na-detect daw ng kanilang radar yung kanilang underground penetrating radar yung tibok ng puso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sigurado ba talaga itong si General Torre na puso ni Pastor Apollo Kibuloy yun? May nakasulat ba doon sa kanilang radar na yung tumitibok-tibok na puso sa ilalim, anong kagano kaya kalalim din mga kababayan, sa ilalim ng lupa ay puso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ganun, may nakasulat dapat kung talagang si Pastor Apollo Kibuloy ang nasa ilalim ng lupa mga kababayan. Kaya nga itong sundalo na si Captain Dado Enrique ay talagang galit na sundalo laban sa mga pulis. Gusto na nga sana ni Captain Dado Enrique na pumunta diyan sa KOGC compound para disarmahan itong Philippine National Police, itong mga pulis na ito na mga abusado na patuloy pa rin nananatili para bang ginawa na nilang pagmamayari yung private property ni Pastor Apollo Kibuloy, at yung mga nakatira dyan ay hindi na po nakakatulog mga kababayan. Nakikita natin yung quarters ng mga babae yung nasa basement. Ang mga nakatulog doon mga kababayan sa ngayon ay yung mga pulis na, at may nabalitaan pa tayo na pinutulan ng kuryente yon, at sa ngayon pinutulan na naman ng internet itong buong KOGC yung buong KOGC para nga siguro yung mga vlogger diyan mawala ng signal mga kababayan. Si Pastor Apollo Kibuloy hindi na makamonitor kung saan ba ito sa ngayon nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. Balik tayo kay Captain Dado Enrique talagang galit na galit ito. Gusto nang makipagbarilan ito sa mga kapulisan na yan dahil nga sobra-sobra na daw yung pang-aabuso na ginawa ng mga kapulisan sa KOGC compound, kung saan sinasabi nga ng kanilang RD ulit na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtatago daw ito sa ilalim ng lupa. Yun ang wag na natin itong patagalin. Talagang nakakagigil na mga kababayan yung mga pangyayari dyan sa KOGC. Yun ang ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Tanggalin. And everyone, lahat kayo, turn over nyo lahat ng firearms nyo. Ibalik lahat sa supply room. Ibalik lahat ng armas nyo. Disarmahan kayong lahat. Kasi wala kayong kakwenta-kwentang mga polis. Wala kayong kakwenta-kwentang to serve and protect, mga sinungaling. To serve and protect. Kayo pang tinik sa ulo ng mga taong bayan. I-abolish kayo as an organization at palitan na lang kayo. Yun yung tama. And I do hope magkaroon ng gera para, Diyos ko, wag naman sana. Magkaroon ng para umabante tayo, because wala, paikot-ikot lang tayo. Ganito lang tayo ng ganito Nakakasuyan May kurakot kang mga politiko, may polis kang mga abusado. Nantoko Anong klaseng bansa meron tayo? Kung alam nyo, kanina, pinapanood ko yung na yan iniisip ko nga kung ako natapatan na Task Force Davao Commander, puta, to hell with it. Pupuntahan ko yan, ide-deploy ko lahat ng sundalo ko, didisarmahan ko lahat yan. Putangin nyo, hayop kayo, didisarmahan ko lahat. Mag-away na tayo, gusto nyo, magbarilan tayo, malalaman kung sino yung matibay Pero kung ako yung natapat na Task Force Commander dyan, na military commander dyan, to hell with yung mga na yan. Yung mga congress na yan, yung mga kayo lang ang may power na magdeklara. Hindi, ako mismo magdedeklara ako. Dideklara kung illegal yung ginagawa ninyo, mga PNP. And I will disarm everyone. Kung ayaw ninyo magdisarma, you prepare to die. We will fight it out. Mga putang ina nyo, tatapang ninyo Puto mga civilian na dapat kayo nagpo-protect Paano magiging instrument ng nation building nung drug war panay mga police yung involved na mga drug mga drug syndicate. Di ba? Mga police pa yung may nag-handle ng mga kriminal.
mga kidnap for ransom, yung mga recycling ng mga nahuling droga, mga ninja cop. Oh, paano yung problema binigay ng pulis eh? Kasi ito ngayon, yung KOJC. Kaya nga, kayong mga nasa Senado, no? Kayong mga nasa Senado, kayong mga Kongreso, lahat kayo, imbestiga na naman kayo, mangyayari dyan. And then, ano na naman mangyayari? Wala. Ay, nako. Ang sa akin, failure yung organization. Failure. Anong gagawin mo pagka-failure, no? Isara mo. Pag gumawa sa negosyo, bad investment. Talagang bad investment. Magkano ba budget ng PNP? Bad investment talaga kayo. Panay sakit ng ulo. Panay sakit sa damdamin. Hindi nyo na may babalik yung mga namatay. The next president, kung meron man, kung kunyaring maging presidente ka man, BP Sara, kung sakasakali kang maging presidente ka, malay natin, 2020 nga, di ba, kung tatakbo ka, or much earlier, kakampi mo ako, na palitan yung buong PNP na yan. Na? Palitan. Isara. Naintindihan niyo ako, BP Sara. Isara ang entire PNP. Yung mga nandyan na mga i-reprocess sila. Tignan kung sino dyan yung talagang mga scalawag once and for all. Kung sino yung matitino, tignan lahat ng 2015. Lahat. Meanwhile, ipahawak muna sa AFP. Pahawak muna sa Marines, sila na muna ang law enforcement. Marines, Army, buong AFP. Sandali lang yon because may matitira, i-reprocess yan, it will take only a few weeks. Sinusweldohan natin tapos ganyan, iiyak tayo dahil lang sa maatake tayo dahil sa kagaguhan ng mga yan. Putay na mga yan. Saan ba loyalty nila? Nasa isang tao ang loyalty nila. Yun yung mali. Dapat ang loyalty ng institusyon, no? Kay AFP man yan, o kay PNP yan, ang loyalty niyan nasa taong bayan. And that's the reason kaya sila nandyan. That's the reason why they are existing as an organization. To protect the people. Di ba? To protect the Constitution. Tignan nyo ginawa ng PNP. Anong Constitution na pinoprotect nila? Binabiolate nila yung rights ng mga tao. Wala silang pakialam. Putragis yan. Kita nyo ngayon, ang problema natin, PNP. Isa sa problema natin. Droga, no? Sindikato, kidnapping, ransom, di ba? Pogo, naknanto ko You name it Problema ng PNP Somehow merong connected na illegal, may mali, and then nakikita ninyo, sila naguhulihan. Nahuhuli ng matitino na PNP, yung mga walang iya na PNP. Ngayon ang tanong, ano yung kategorya ng mga PNP na pumunta sa KOJC? Mga mababait ba yun o mga walang iya? Di ba? Kaya nga, there's a way of doing it. Disband na lang natin yung buo na yan na organization and then i-reprocess na lang natin yung mga matitino. Lahat kayo, balik kayo sa barracks, isurrender ninyo yung mga armas ninyo, properly accounted. Yung ayaw, you will become an outlaw. You will become a fugitive. O, tignan ko ngayon pakiramdam ninyo sa ginagawa ninyo kay Buloy. No? And you will be hunted down. You will be hunted. Kami, tutulong kami to hunt you down. And I will give an order na wag na kayong wag nyo nang pag-isipan yan. Upakan ninyo. Pagka man lalaban, upakan nyo. Kasi mga walang kwentang tao yan Walang kagalang-galang sa mga tao. Titignan-tignan lang nila, tatawa-tawanan lang nila. Akala mo kung mag-aasa sila. Lahat yan dapat tanggalin sa serbisyo. Without pay, without benefits. Without pension. Sorry na lang sa inyo, ayaw namin. Magkagera bigla at lahat ng agencies ng government ay yari kayo sa amin. Kaming mga FGF. We will defend the Republic, pero at the same time, we will clean the Republic of all these wrongdoings na ginawa ng iiwanan ng mga politiko nating gago. Sino tatakutin nyo? Kami tatakutin nyo? Tatakutin nyo, taong bayan? Hindi kami matatakot sa inyo. 2 por 2 lang ang katapat ninyo. Pukpukin namin kayo pag tulog kayo. Ang gago kayo. Ang tatapang nyo kuno. Yung baril ninyo galing sa amin Soling nyo sa amin. Mga gago kayo. Wala ang mga ano kayo, wala kayo utang na loob.
Api-api nyo yung mga taong bayan. Lahat kayo disbanded. Ngayon, kung kayo magiging rebel force, ay, good luck sa inyo. Vision, magpakamatay para kayo sa cause ninyo. No? Anong cause ninyo? Corruption? No? Illegal, ek-ek, lahat, droga. Okay lang, uubusin kayo. Uubusin namin kayo. Hindi nga dahilan yung sasabihin na nautusan lang ako. Sumusunod lang ako. Sorry, sumusunod lang ako. Okay, walang kaso. Bye-bye. Kasuhan. And then nakita ko yung mga nagbablog, mga nagsasalita doon sa vlog, sa live feed, well, hindi natin masisisi yung mga polis natin. Putay. Pero bang, ginajustify pa natin na okay lang yan, mga maging gago yan kasi sumusunod lang sila sa utos na gago. Hindi yun eh. Walang excuse walang excuse kasi di baril yung mga yan. Anytime yung buhay natin, isasalalay natin sa kanila. Isasaalang-alang natin sa kanila. Kaya kinakailangan walang excuse ang mga yan na sumusunod lang sila, kaya nagkamali sila. Hindi, dapat they can discern what is right and wrong. Yun ang yun din yung mali mga kababayan dahil nga kahit na mali yung utos ng nakakataas sa kanila, ay susundin talaga yung nasa baba, yung mga mababang ranggo dahil nga pag hindi din sila sumusunod, tatanggalin din sila sa serbisyo mga kababayan. Pinaghirapan nila yung kanilang profession tapos pag hindi sila susunod sa kanilang mga commander, sa kanilang mga leader ay tatanggalin sila bilang pulis. Yun din yung masakit katotohanan na itong mga pulis minsan ay nagagamit imbis na matino sana, nagagamit doon sa kanilang mga nakakataas, yung mga demonyong mga tawag nito mga kababayan, yung kanilang mga commander nga, kahit na hindi siguro gusto ng kanilang saloobin na susundin itong mga utos, ay wala silang magawa mga kababayan. Kaya tama si Captain Dado na dapat tanggalin, palitan itong lahat ng mga nasa itaas yung mga general dyan, ito lalong-lalo na itong si General Torre, itong si General Marbil, itong PNP chief, wala namang ginawa itong mga kababayan sa ngayon. Wala naman tayong nakikitang malaking tawag nito mga kababayan, yung accomplishment. Wala tayong nakikitang malalaki, di katulad nung kapanahunan nila Senador Bato de la Rosa, yung naging PNP chief pa, na makikita natin talagang maraming naarestong mga hold-upper, mga drug pusher, mga drug lord, o kung ano-ano mang masamang loob. Pero sa ngayon, para pang kinakampihan ng mga ito, yung mga masasamang loob. Yun ang lang din ito, nakakabahala lang din ito kasi alam natin itong si Captain Dado, kahit na retirado na ba ito? Kahit na retirado ito, ay mayroon pa rin itong mga diehard na mga tauhan dyan sa military mga kababayan. Kaya baka magkagulo yung KOGC. At yun ang andito na lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Bini Igam, kay Francis Palomayan, at shoutout na rin kay Arturo Alvarez. Kung wala siyang kasalanan, di magpakita siya. Yan ang tanong. Yun ang kagustuhan ng iba. Gusto na magpakita si Pastor Apollo Kibuloy, pero di natin masisisi rin si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga may banta mga kababayan na ibigay itong once na sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy, maaari itong ibigay sa Amerika. Shout out talaga kay Elmer Grifel. Shout out from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Yon si Elmer Grifel. Shout out na rin kay Lods Rosalie Malit, kay Idisa Borbi, kay Ma'am Susan 786, at kay Ma'am Berge Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, Ros Albaro, shout out kay Ronald Baltasar, shout out na rin kay Ma'am Berge, tapos na si Ma'am Berge. Lovely Radasa, shout out at yun ang andito na lang Ibilin di Jesus, shout out din. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.